Can you give one thing na ginagol nyo lagi ng bagong taon, pero laging, I don't know the reason, lagi siyang nag-fail for you? Okay, so 2025 supposedly soft girl era ko. And itong 2026 naman, pag-usapan naman natin boundary sa jeep. Naka-boundary na ba kayo? Eh di garahin na. O, di garahin na natin yan. Sige. Okay, welcome to the Geek Podcast. My name is H. I'm Andre of Draper 18. Hey, funnel designer. Rian of Lavea. And yung number 1 din show. Hindi, ayan. Siyempre, bagong taon, di ba? Actually, ang daming, parang pag bagong taon, ang dami nating mga pangarap sa buhay na kahit alam naman natin hindi siya talaga natutupad, pinapangarap pa rin natin. Ouch, ouch. Diba? Like, paano pumayat, paano yumaman, mga ganyan. And, yun yung gusto ko sanang tanungin this year. For you guys, is boundaries gonna be your thing? Siyempre, wala mo nang sasagot, di ba? Doon muna tayo sa dessert kasi bilang last week, pero ito pa rin. Maliligo ba itong mga to? Yung totoo. Hindi, ayun. Kasi ano to eh, di ba pag prutas daw, sweetie. Ayan, di. So, ang ano natin, ang food naman natin ngayon, dessert time naman. So, sila nagkakape, kami mga matcha girlies. Kasi may libreng matcha yung binili ko. Pero ito, anong feature natin ay yung mga cheap desserts. Like this one is from, yung pianono ng The Beatles. Oo. Ano to sa Robinsons, Shopwise, tsaka sa Robinsons Place. Na-discover namin to. Ang sarap kasi niya. Ayan, papatikin natin. Tapos, meron tayong chocolate. Feature natin ang Dali Chocolate na for 89 pesos. Sobrang quality na. No? You get it. Masaya ka dyan. Important kasi yan. Ba't ganun? Parang may bara yung bibig mo. You get it. Matutuwa ka yun. You get it. Ayan. So, meron tayong dark chocolate. Meron tayong cookies and cream na bukas na ng mga anak ko kasi kinakain nila yan. Saka itong white chocolate. So, magagalit na naman sa akin si Kali kasi inubos natin yung chocolate niya. Pero dead ma. Ayan, sige. So, rate muna natin yung mga chocolate. Yan. Ito. Akala mo Cadbury. Oo. Tapos yung pangalan, Choco Alps. Pinag-isipang mabuti. Actually, noon yung Dali. Tawan-tawa kami dyan. Kasi Pangalan na ano? Raha, ano yung nila? Yung suka nila? Raha puti ba? Oo. Yung other side, ganyan. Yung Yakult nila, Baka Colt. Baka lang naman. Baka ma-convince ka na masarap. Ayan, sige. Okay, tikman na natin. Ito, rating ko talaga dito. Hindi ako mahilig sa pianono, pero na agad siya sa akin. 5 out of 5. Tapos ayaw niya magpabukas. Pakibuksan nyo naman. Diyos ko naman, di ba? Ako pa rin ba? Yung pinapanood lang siya kasi kaya kung bubuksan niya ba? Hirap naman buksan. Wala lang kayo magpakain. Bagong taon, bagong buhay. Yan. Kasi yung isang episode, sobrang daming pagkain. Ngayon, Diet na. so anong dinami? Diet, tapos may... Tamis naman. May mainit na tubig pa ba? Pwede mo ba nagdagdag? Ito gusto mo kape? Ayoko lang kape, hindi ako makakatulog. Umagdagdagan, okay na yan. Parang decision na. Kasi hindi na mainit yun, kaya na pa yun. Gusto ko yung mainit. Hindi na mainit yun. Gusto mo mainit yung ulo ko. Hindi ka, nang mahirap. Sige na. Ayan. Alam ko, tingnan mo yan. Buksan na natin. Actually, ito favorite ko to. Yan, tingnan mo, masarap yan. Tikman yun, natikman ko na kanina yung pagdating. Oo. Si Dre kasi sa totoo lang, na yan, gusto niya na Kaso malaki magpa-ampon siya. dito. Pero yun nga, sa susunod kami naman nandadayo sa Cavite. Actually, alam nyo, yun yung plano namin for 2026. Diba? Sarap, no? Ano ba? Hindi. Ang plano namin sa Gig Podcast, iikot kami. So, mag-ikot sa mga restaurant, magre-review kami ng mga food. Yan. So, yun yung plano namin. Kaya yung mga restaurant na nanonood dyan, baka naman. Oo, diba? It's honest review naman pala. Kulang sa lasa. Yung alin? Yung you get stracciatella. Tinura mo lang po Yung chocolate, hindi ko masyadong bet. Siguro parang sa akin, mga 3 out of 5 lang siya. Pero itong dark, masarap talaga siya. Naka yung blue, yung hazelnut, Tikman natin itong dark. Mm-mm. Ito. Makinis. Stracciatella. Bahala siya sa... Pinang gumawa niyan, manghampas lupa kayo. Hindi niya masabi. Itong isa naman, basang po. Milk chocolate and white chocolate ba? Ano kaya ibig sabihin ng milk chocolate and white chocolate? Buksan natin. Hindi kaya magka-blend sila or... Pero ito masarap, no? Tikman nyo. Mm-mm. Sarap yan. Tapos naka-buy one, take one pa siya. Tamis. Malamang chocolate. Gusto ko yung dark chocolate. Oo, masarap diba? Yung dark chocolate din yung gusto ko. Oo nga, para siyang dupe ng pati may sulat sila. Oo nga, parang medyo huwignis. Oo, Cadbury. Favorite ko dati yung Cadbury. Hindi.
Yung with almond. Nung nagbuntis ako, tapos nagka-diabetes na ako. Bihirang-bihira na kami mag-chocolate. Bawal. Pero alam nyo ba na kaya pala nagkaka-diabetes sa babae dahil sa lalaki? Masyadong sweet yung mga lalaki. Yung genes, hindi. Scientifically, yung nung nagbuntis ako, yung palang genes ng husband mo, pag nagbuntis ka, Yung quality ng jeans. so siya yung nagbigay sa akin ng diabetes. Wala kasi yan. Technically Meron. speaking. Oh, sige, score! Out of this, ano yung 5 sa inyo? Ang sa akin yung pianono. Then the next is yung dark chocolate. Pero teka, Sarap din to. Parang nga siyang Cadbury na cheaper. so ayun, eto, titikman ko muna bago ko i-rate. Parang, para sa akin, 2 kasi tamis. Oo, no? Ito talaga. Matamis siya. Sa lahat ng to, ito yung pinakamatamis. So, 2. This is 5, 4, 3, 2. Para sa Lowest akin. talaga. Okay, next. Copy-paste. Ano yan? Oo nga, Ginawa mo ako si ChatGPT. same. Ikaw, Lian, anong gusto mo? Ako ito una. Anong una? Lowest? Hindi, ito. Highest. Highest. Five? Hindi ko tinikman yung ito. Sabi niyo kasi matamis na. Ayaw mo na. Matamis Ito, na ako hindi dito. ko Ito hindi ko pa Try mo to. Ito. Tapos ano ba ito? Kaysa Dark dito? siya. Oh. Ito siya. Tapos may Pait-pait siya. Sakto yan sa matcha. Maganda yung Ito, snap niya. Hindi No? masyadong hindi masyadong matamis. Mm-mm. Ito, tapos ito ayoko na. Then- Same din. Oo. Sa akin ito din, parang kung 5 to, ito 3. Tapos ito 1. Sa malagali ko. Hindi ko talaga, kasi parang meron siyang bits na para siyang sharp. Texture-wise, ayoko siya. Kasi parang ano to, lupa ba to? Bato-bato na ano ko? Hindi ko siya bet. Ayun. Pero ito, parang Ito talaga. Sarap. 4. Oh, sarap. Okay. Pero yung pianono tal. Oh, tinry ko lang kasi ito eh. Pero kanina meron din ako na-try na version yung pistachio. Feeling ko nga magkakaroon na ng shortage ng pistachio. Sa uso siya. Oo. Pero dati, nung bata ako, pistachio talaga yung favorite kong nuts kasi, ewan ko, di ba pag may kamag-anak sa abroad, lagi may uwi na pistachio. So, Pistachio eh. oo. Oo, sobrang mahal nun. Kaya minsan lang kami kumakain. Kaya ako, hindi ako bibili ng pistachio unless sa akin. Ay, ganun. Minsan lang ba yung kinakain? Ay, ito na naman si Rich K. Lang, sobrang bihira. Ah, pahambol, buisit. Nabira pala mawalan. Hindi ako mahilig sa ibang chocolate. Gusto ko lang yung Black Dash. Hugetin. Para may plema. Pero itong pianono, of course, pianono. Oo, actually, siya yung nagpapabili niyan. Eh, hindi, tinry namin yung sa Shopwise kasi may bakery sila doon. Ito lang yung nagustuhan ko. Yung donut kasi minsan parang ang greasy niya pa eh. Pero yung chocolate cake nila masarap. O yun na nga, sige, usapang boundary tayo. Yan, syempre, di ba, bilang, bagong taon na naman. Can you give one thing na ginagol nyo lagi ng bagong taon, pero laging, I don't know the reason, lagi siyang nag-fail for you? Ako muna. Sige. Yung mag-gym. Kanina may nag-uusapan natin yan, di ba? Day 1. Tapos, day 1 ulit the next day. Oo. Tapos sa makalawa, day 1 ulit. Pero, kasi mahirap din pagka, yung madami kang ginagawa. Oo. Disiplina talaga yung kailangan eh. Yeah. So, Ganyang edad ako. Masipag ako mag-gym eh. Nung ganyang edad, masipag ako mag-gym. Hindi ako yung tipong nahirapan lang ako siguro ngayon sa schedule. Kasi, konti na lang energy ko eh. Madali akong mapagod. Pero nung younger years, mahilig ako sa workout. Sandali, papakita yung picture ni Dame Show. Wag na. Ano naman? Hindi, bibigay ko sa kanya. Gusto kong makita nila. Wag na. Ikaw naman. Ano naman ang ano mo? Pagkain kasi talaga. Alam mo yun. Day 1 mo lagi. Day 1 ko diet. Hirap kasi. Parang, Kaya nga siya diet, anti-doing it. oo. Pero meron kaming time na parang nagawa namin for 2 months. Basta lagi ako may episode na gano'n. Pero yun talaga, pinakamahirap sa akin yung disiplina sa pagkain. Hindi talaga siya workout based. Yung diet talaga siya para mag-improve yung overall mo. Food talaga. Wait lang, bago mo i-extend. Kayo naman, what do you, Ako din laging exercise. Sana may daily. Makaka 1 week, tapos sunod day 1. diba? Hindi talaga siya nabubuo na yung dire-diretso. Ang hirap. yung week 1 talaga yung afternoon, day 1 ulit. Pinakituloy pa na day 1 pa Alam mo lang. bakit? Perfectionist ka kasi. Gusto ko perfect, so day 1 ulit. Tapos next, perfect din isang week. Ikaw, siguro sa akin para maiba. Although, nakaka-relate din ako sa dati. Yung mag-ipon. Lalo na siguro kasi pag may anak ganyan. At Kung ako makaipon, patabi mo sa amin. May ganun akong friend. Di ba? Papaano sa Papatabi akin, mo lang. Tinatago sa'yo. Ako sa akin. So, paluwag. ginagawa ko, sabi ko, lang ba sa'yo? I-reinvest, totoo yun. Eh, di nagkaroon ako ng, okay lang daw eh. Ayun na nga, nahihirapan ako mag-ipon. Actually, feeling ko naman lahat hirap.
it's not just because of your money mindset, pero talagang sa economy mismo, di ba? Di ba dapat? Kailangan nyo. Why not? O sige, bakit kailangan? Sige. Magkakaiba kasi yan. As a finance major, bigla tayo. Oh, yan, sige. Bilang bobo kami lahat dito sa finances. Magkakaiba po kasi yan. Emergency fund, savings, investment. So, kunyari, sa emergency fund, kailangan 6 months ng expense mo Mm. ang nasa emergency fund. Tapos magkakaiba din talaga yung bank account dapat yan. So, savings, iba din yan. Savings kasi para siya sa either kung kailangan nyo sa family or something na yung mga hindi pang emergency lang. Kasi yung emergency gagamitin mo lang pag emergency talaga. Kunyari pag nagkasakit, mga ganon. Tapos, yung savings nga, kunyari, sa magta-travel or something na pwedeng kunin yun. Investment, yun naman yung pinapalago. So, tapos, paano ka ba paano yung pag-iipon na ginagawa mo? Nag-try ako nung yung may 20, 30, 50, yung inaano siya, pinaportion out yung kinikita mo. Mm-mm. Pero, hindi siya nag-work sa akin. Siguro dahil, ko din alam actually. Isip ko, kasi siguro dahil yung maliit lang din yung kinikita ko na ang hirap niya i-portion out ng percentages. Kasi halimbawa, 20% lang yung sa expenses mo. Pero, in reality, yung sahod Hindi mo nasusundan. yung 20% ng sahod mo, hindi naman talaga siya sasapat dun sa actual expenses mo. Ito meron ako naging client dati. Horror client kasi to. Ironically, yung ganyan, tinuro niya yan kasi money mindset expert siya. Pero pagdating sa pera, iba talaga yung ugali niya. Madamot siya. As in, alam mo yung tinuro niya yan kasi parang sinasabi niya, our relationship with money has to do with our perception with ourselves. So, sinasabi niya, hindi naman kasi lahat tayo marunong mag-handle ng pera. Kasi meron yung sa atin, yung mga financial knowledge natin is from our parents, our surroundings, na yung parents, for example, generational siya. I don't know if it's common, pero yung mga parents ng 60s, 70s, 50s, 60s, 70s sila pinanganak. Usually, they have this mindset of hoarding. Naman sila o hindi. Yung tipong, dahil nga mahirap yung panahon, ang tendency nila mag-ipon. So, kahit yung mga maliliit na bagay na pwede mo nang itapon, hindi nila tinatapon kasi ang thinking nila, magagamit mo pa yan. So, in our generation, tayo yung pinagpasahan ng ganun. 40, 40 na kami. Mukha lang talaga kami yung 20s. Pero alam mo yun, parang, meron ako nanonotice na pattern na ang mindset nila kasi mag-ipon ka kasi hindi mo alam kung kailan ka ulit magkaka-work. Pero yung generation natin, bilang 30s, 40s na tayo, no? Nandun na tayo sa digital generation na alam natin na mas maluwag yung pera ngayon, mas marunong tayong dumiskarte ng pera. So, mas may tendency tayo na mag-YOLO somehow, na baga parang we deserve this kasi we work so hard. So, merong conflicting sa atin na, wait lang, how can I manage this nang nag-enjoy ako ng money ko? Nababayaran ko yung mga finances ko, pero at the same time, nagsisave ako. So, ang hirap niya talaga na i-balance. Ito kasi finance major, so ako gusto ko ding marinig yung mga niya. Ako naman yung sa kanya kasi, na-experience ko din yan kasi diba corporate ako galing. Mm-mm. So, ang ginagawa ko before, ginagawa ko din yun. Tapos, pa siya, sobre-sobre pa siya. Tapos, Oo. Tapos, ang ginagawa ko, para may pang-extra ako sa ibang bagay, side hustle. Yun yung Sige, wait lang. Kayo ba nag-side hustle nung bata? Ako, madami akong anik na Hindi ka nag-side hustle? Ako 16 pa lang ako nag-tutor na ako. Alam ko talaga brainy ako. Ako sabihin, 16 nag-joke. Parang mga 16 din yata nung nag-sales lady ako sa SM. Talaga? Ayun. Ako nag-stock muna ako sa SM. Uy, Lady shoes. lady shoes din ako. Dapat pala nag-sideline din ako yung You guys got it all from... very S. Kaya naman. Yun. Wala ka talagang side gig. Ibig sabihin dati, school, bahay lang. Yun yung rich kid. Hindi. Tapos medyo na-discourage din siguro kasi naalala ko nung bata ako. Pag summer kasi, di ba, parang yung mga bata yung nagbe-bake ka, okay, magbebenta ka ng ice cream, sideline, ganyan. Ginusto ko din yun, nag-attempt ako, pero nakakalungkot lang kasi nung time ng ate ko, nung siya yung, sorry ate. Sorry ma. Okay lang yan. Hindi, pero wala naman na yun. Nung time na siya yung nag-initiate na magne-negosyo po ako ganyan ice cream.
fully support yung parents ko. Sige, go. Tapos nung ako na yung mag-aano, parang wala silang tiwala sa akin. Parang, hindi, wag na. Parang invalidate yung idea mo, gano'n. Nung ikaw na yung may idea. Parang, sige, wag na lang. Sige, lulustahin ko na lang. Kayo na lang. Salita, wala kang mic. Diba? Ginusto nyo to, lulustahin ko na lang. Actually, eto naman, share ko lang sa inyo. Mayroon akong nakausap na priest. Time na nahihirapan yung biyanan ko, yung mother ni H. Ang goal namin, mapuntahan siya ng pare, mabigyan siya ng final blessing. Oo, kasi hindi namin alam kung hanggang kailan yung itatagal niya. So para sa amin, gusto namin mabigyan siya ng ganon, yung blessing ng priest. So sinundo ko yung pare from QC kasi doon siya sa Latin, traditional Catholic. Tapos sa haba ng biyahe namin, ang dami kong tanong. Isa sa mga tanong ko sa kanya is, Father Saa, sabi ko kay Father Saa, masama bang mag-isip yumaman? Kasi parang it's contradicting sa tinuturo ng simbahan. So somehow, merong something holding me back to do the best I can. Kasi parang feeling ko, I'm being too materialistic kapag hinabol ko yung pera. So, nagkaroon ako ng chance, itanong mismo yan sa kanya. So, marinig yung opinion niya. Surprisingly, ang sagot niya sa akin. Naiintindihan ko kung saan ka nagagaling. Kasi syempre, may pamilya ka, may sinusupport ka, may pangarap ka. Hindi siya masama kung alam mo paano gastusin yung pera. Sa kung paano mo gagamitin. Sabi niya. So, sabi ko, can you give me more information? Sabi niya, sa Catholic or sa church, meron tayong tinatawag na frugality. Kahit sabihin mo na mayaman ka na, may frugality pa rin siya. And ganito siya, meron siyang tinatawag na Catholic economics. If you're earning, siyempre 100%, kinikita mo, di ba? 70% of that, yun lang yung gagamitin mo. Bahala ka na i-divide yung 70% sa panghanap pang araw-araw mo, may negosyo ka, may bakang kailangan bilhin, 70% lang. And then the 20% savings. Gagamitin mo lang siya, emergency fund, hindi mo talaga siya gagalawin. Sabi niya. And then the 10%, ito yung gagamitin mo sa buhay mo bilang Katoliko, bilang Kristiyano. Actually, ang understanding ko nga, parang all the 10% goes to the church. Sabi niya, hindi. 10%, ito yung pwede mong ibigay sa kapwa mo, pwede mong i-share as tulong bilang ito yung para sa simbahan. Kasi ang simbahan natin, hindi lang naman yung simbahan na pinupuntahan eh. Simbahan na kapwa mo nangangailangan, pamasahe mo, pagpunta ng mass, panggas mo, pangbigay mo sa church, lahat yon you'll be spending the 10% of your earnings. Sabi niya, so, if you think kumikita ka ng 100 or 1 million in a month, how much is 10% of that? 100K. 100K. Now, that means, kung kumikita ka ng 1 million, you are ready to spend 100K para sa church participation mo. And then, you're saving 200,000 para sa emergency mo. And then, ang gagastusin mo lang is yung 700 mo. Kaya sabi niya, if you think about it, hindi ka pa rin namumuhay ng luho talaga kasi binabudget mo siya accordingly. Ngayon, sabi niya, yung 70%, maraming division yan. Depende kung ano yung paraan na pamumuhay mo. Yun yung nakuha ko sa kanya, na parang sa akin, it's very ideal, gusto ko siyang gawin, pero there comes a time sa buhay ng freelancer na hindi nagdudugtong yung paycheck. Doon minsan nasisira, kaya tingin mo, ang hirap makiipon. Kasi hindi siya nagiging consistent na pasok. So whatever you do here, nagagalaw siya kasi hindi na tumatama yung kabila. Nasisira talaga siya, and then you go back to starting again. Kasi nasira yung momentum mo rito eh. Not like nasa corporate ka, whatever happens, 15, 30, kikita ka. Pag side gig ka, pero you're nasa 15 katapusan, kikita ka. Sa freelancing, hindi. Kapag tinamaan ka ng kamalasan at wala ka talaga naging client, which happens like minsan 6 months to a year, merong mga taong hindi nagkaka-client. Anong gagawin mo doon? Yun yung challenge. So, ayun. Yung akin naman, yung sinasabi nila na hindi daw importante ang pera. Ay, hindi totoo yan. Kung ayaw nila sa akin na lang. Hindi talaga hindi talaga totoo yun. As someone na, tsaka anak, iba yung scenario sa anak later yon. So, yung sa volunteer kasi, di ba naglilid ako ng outreach. So, kumbaga, pag naglilid kasi ng outreach, kailangan niyo pa rin ng donations. Cash donations, in-kinds, or etc. na mabibigay niyo para dun sa beneficiaries niyo. So, kahit pa sabihin mong hindi importante ang pera, kumbaga puso-puso lang, pero hindi pa rin talaga siya gagana. Kasi, paano yung mga gift giving na like ibibigay nyo, ano doon, di ba? Bibilhin nyo naman yun. So,
ayun, yung na yun, hindi talaga siya totoo. Tapos yung sa part naman sa pag-iipon, yung kay mama, 'di ba? Yun, na-diagnose nga siya ng breast cancer this year. So ang naging scenario namin is dahil si mama ay makalumang paniniwala, hindi sila nag-ipon. That's why kaya sabi ko, kailangan mag-ipon. Kasi when time comes na dumating yung emergency, kailangan may mauhugot ka. Kasi lalo na sa akin, dalawa lang kami ni mama, ako lang provider. So, nung kailangan siyang operahan, it will cost like, nung sinabi sa akin, 300k something yung parang ang akin is, isahang kasi yun eh. Hindi naman siya yung tipong, kunyari, ilang months mong kailangan ipunin at kailangan siyang bagsak. So, nung time na yun, alam ko, mailalabas ko yun, kaya ko siya kasi may savings ako. Pero pinagtalunan kasi namin yun. Pinagtalunan namin sa point na sabi ko, bakit kasi hindi nyo naisip mag-ipon ng mga times nyo? Parang ganon. So ayun, good thing din. Thankfully sa freelancing kasi nakapag-ipon ako. May nahugot nung time na yun. Ayun. Kaya importante ang Oo. Alam mo, dyan papasok yung yung conversation natin about boundaries. Kasi di ba pinag-uusapan natin, yung basically yung mga wishes natin, it's also a representation of how you were raised. Tsaka kung ano yung mga boundaries na nilalagay natin. Boundaries, when I say, kasama na yung limitations, kasama na yung potential mo na to prosper, pero at the same time, you only grow dun sa capacity mo that you allow yourself to grow. Diba? Yung katulad yan, diba, pinag-uusapan natin. Technically, ano bang usapan natin? Tatlo lang naman yan wealth, health, saka freedom. Yun lang naman pinaglalaban talaga natin lahat every new year. Ayun naman talaga yung purpose and goals natin. But in general, ang hirap niya kasi we are also bound by how we were raised, how we see the world. And ako sobrang, bakit ko naisip tong topic na to? Kasi sobrang painful na pag may ito kasi isa sa mga, babalikan ko lang yung narinig ko kay John dati na limiting belief na 4 na oras yun na call nung bago pa lang yung tribe. Tapos naisip ko din, ang dami kong limiting belief. But the thing is, kaya siya masakit, kaya siya ang hirap pag-usapan, kaya siya ang hirap gawin. Kasi basically, you're trying to make a promise to yourself. Tapos, dahil sa mga limitations mo, pinipigil mo din yung sarili mo. Diba? Like, hindi naman siya, it's not just, about money, it's not just about health. Kasi, meron nga, busit nga ako sa totoo lang, meron ako narinig na parang content na sinasabi niya, huwag kang magmahal ng mataba. Ano yan? Diba? Sabi niya, huwag kang magmahal ng mataba kasi walang disiplina yan. Medyo bastos dito. Kasi parang hindi ko pala ano kasing reason, diba? Like, for ako, naalala ko, meron akong ex na nagtanong sa akin, anong nangyari sa akin? Kasi daw tumaba ako. Sabi ko, nagkaanak ako. Which is, sa akin, hindi ako ma-offend. Kasi, ang sa akin, kung ano yung katawan ko, it's not because I don't have discipline, it's because I have a lot of other things to prioritize. Saka, oo, hindi man ako yung model type na katawan, but my body bore 3 babies. And I'm so proud of that. Lahat ng marks sa katawan ko, of me being a mother. At yun din ang sobrang swerte ko kasi si Densho, hindi siya yung Bawan. so nang bawi I'm really lucky kasi alam mo yung sabi nila dagi, di ba? Parang ang ganda-ganda ko. Dami nagsasabi sa akin, ang ganda ko, ang blooming ko. It's because I've been in room to grow. Di ba? Kaming mag-asawa. Hindi kasi parang diba, di naman dirindil. Itong podcast na to yung walang limitation. Actually, yung boundaries dito, walang boundaries dito. Ayun, seriously speaking, ayun, kasi parang in a way, the reason why we're failing is because we fail to keep the promises we say to ourselves, diba? And yun yung pinakamahirap kasi sarili mo na nga lang niloloko mo pa, diba? Like, sa akin, kung ako isipin ko yan, isa talagang goal ko is to not necessarily lose weight, pero ang pinaka-goal ko talaga, if I'm gonna go to the root of it, sandali na may sinasabi ako, bubugin kita eh. Ang gusto ko talaga ma-manage, wala lang, di ba? Ang gusto ko ma-manage yung blood sugar ko. Yun talaga. Kasi gusto kong makasama yung mga anak ko ng mas matagal. Di ba? Kasi yun naman eh, kumbaga parang na-realize ko, I was thinking of it siguro 3 years ago na tinitignan ko yung pictures. Malaki na din talaga yung pinayat ko. Dahil nga, marami talaga ako, like, compared to before, ngayon, physically active ako. Diyos ko, sa anak ko pa lang, di ba? Tapos yung paikot-ikot pa sa bahay. Pero na-realize ko, I was keeping the body before because of trauma. Yung
Like, ang dami ko talaga kasing trauma sa buhay. So, I was thinking, maybe it's about time that I get over that and take control of my body once and for all. Hindi siya yung motivation na, hindi, gusto ko kasing payat ako, gusto ko maganda. Hindi yun. It's really about me taking control of the narrative. Diba? Pero nagdi-disagree pa rin ako dun sa sabi na pag huwag ka magmahal ng mataba kasi tamad yan. Gago ba siya? Diba? Marami lang pangkain doon. Diba? Ay, ano na yung sasabihin mo? Oh, ito na, bibigay ko sa'yo. Kung wala akong Sabi sasabihin. mo, sige, ganito na lang. Hindi, wala. Hindi nakakatuwa, ano? Parang talaga niloloko ka lang. Parang niloloko mo ko, yun sa totoo. Nanggigigil ako sa'yo, Pero kayo ba? Do you agree with that? Like, hindi lang siya yung about getting rich. It's not about getting the best body or being at the utmost health. Alam mo, ito. Oh. Seryoso to. Ah. Lagi kong sinasabi yun sa mga bata-batang nakakausap ko na napakataas ng pangarap natin. Pero hindi mo naman alam hanggang kailan ka lang mabubuhay. Parang, aanin mo lahat ng perang pinag-iipunan mo. Kung dinideprive mo naman yung sarili mo na magkaroon ng magandang relationship. Kasi mahalaga sa'yo yung pera. 'Di ba? O maganda sa'yo, mahalaga sa'yo yung napakagandang katawan. To the point na dinideprive mo yung mga parties, being with your friends, kumain ng maayos. Para saan siya? Saglit ka lang naman mabubuhay. 'Di ba? Sa statistics ngayon, yung mortality natin, mababa, 'di ba? Na-realize mo nga ito. Ganun lang siya. Actually, 30s pala ang midlife. Kasi 70. 'Di ba? And it's something na hindi natin kayang labanan kasi environment yan eh. Kung kaya mo siyang labanan, ba't yung iba namamatay na mas maaga? 'Di ba? Kumbaga nagkakakwentuhan kami ng mga tropa. Ilan na yung mga naging kasama ko sa work before na wala na ngayon? Ilan yun? Kasama ko dun sa hinahabol kami ng pulis, kumakain kami saan. Pero kasi kami kinakainan, hindi ako Pero hindi naman krimen ha. Kasi ganito yun, may kinakainan kami na sa kalayaan. sa kalayaan. Along Intersection ng pababa ka galing kang BGC, tapos paakyat ng Makati. Sa gilid doon, may mga kalendari. masasarap kasi yung mga kapapangaluto doon. Tapos meron kami kinakainan doon na sisig na natikman namin, na suka lang. Wala siyang mayonnaise. Ang sarap So talaga. talaga, so ginagawa namin pag bago kami bawal mag-park. So bago kami umuwi, nagpa-park kami mabilis. Pagka nagkasigawan, may pulis, may nag-aakla ng kahit hindi pa kami tapos, tigil yan. Tapos, sakay ng kotse, habang hinahabol kami ng pulis, hindi mo ako, mahuli tayo. From that, ngayon wala na siya. Di ba? Dati, si Lester, kasama namin siya sa mga saan-saan kami nakakapunta. Tapos ngayon, may isip mo, ang bilis ng panahon, hindi mo na sila kasama. And yung isa pa, yung si Neil, mga katropa namin, mababait sila, mga Sinong Neil yan? si Neil. Hindi, sa Ingram, si Neil. Si Neil. Hindi mo na inaabot yan. Hindi ako buhay o hindi. Kilala na. Kasi katulad si Francis. Baka mamaya iniisip mo si Francis. Si Francis, lately lang yun. Si Neil yung kasama ko sa desktop dati. So, ang dami namin ganun na parang marirealize mo kapag nandun ka na sa point na pumunta ka sa, sa funeral nila. Maisip mo, what if ako yun nandun? Diba? What if ako na pala yun? Doon lang siya nagiging real sa moment na kilala mo yung nandun. And then after that, babalik ka na naman sa tunay na buhay mo. Malilimutan mo na naman. Babalik ka na naman sa pangarap mo, sa lahat ng gusto mo. Malilimutan mo na naman na may limit lang yung buhay mo. Diba? Yun yung para sa akin, every new year, dapat nare-refresh natin yun. Kasi another year, another chance, nasan ka na ba sa journey mo? Diba? Mahirap naman sundan nun. Naalala ko kasi yung time na nalak niya yung susi. Kumakain din ako ng doon. Doon din yun. Oo. Alam mo yun? Kasi night shift nga siya. Nag-work from home na ako noon. Tapos may baby na kami. Tapos tumawag siya. Ma, kung ano yun? Yung susi ko ba nandyan? Ha? Nalaki yung susi ko sa loob ng sasakyan. Kaya ang sasakyan namin noon, ano ba yun? Lancer. Buti na lang talaga, alam mo, brainy ako. Kasi meron siyang naiwan sa akin. Buti na lang may Grab. Tapos bagong user pa ako ng Grab noon. Sabi ko, sige, hintayin mo ko dyan. Papadala ko yung Tapos pinag-grab ko yung susi. Saka siya nakauwi. Alam mo yun, yung mga ganong moments. Ang dami naming mga ganong moments. Naalala ko lang bigla. Kasi ako bago luto yung ginito, tumayo ko. Ano ba naluto? Bagong ihoyin ko nito. Sige, sinara ko. Naka-on pala yung naka-on yung makina. Sabi ko, ng tawag, sabi. Meron pa yan. Naipit niya yung sarili niya sa
bintana. Hindi ko din alam pa Huwag ka man judge. Huwag ka man judge. Kompleto tao sa mundo, may puyat. Hindi ka puyat mo. May puyat mo. Nasa Chendesitas kami. Drive siya. Hindi ko alam kung ano lang. Basta nagpapalaya, sabi niya, Sabi ko sa klolo. sa ipit niya, yung control ng bintana. Hindi ako nakakilala ng sarili. Naisip ng sarili niya. Akala mo nagbibiro ako. Hindi, totoo talaga to. It happened. Siguro, Siguro ko. Kasi for the longest time, hindi naman matik yung automatic yung sasakyan. yung una yung kotse natin. Hindi. Nangyayari yan na yung adventure na yan. Like, ito ang sinasabi ko. Hindi pa nga naman lumusot. Yung sasakyan namin na luma, hindi siya automatic. So, sanay ako na ginaganon yung bintana. So, malabo ako maipit kasi iniipit ko to, di ba? Bago na yung kotse namin, pinipindot na, di ba? Naghagis ako, basta may nilabas ako doon. Basta gusto ko mangyari, paglabas ko, eksakto, sarado na. Eksakto, pag ano ko, paglabas ng kamay ko, sarado na. Yun yung iniisip ko, alam mo yan, hindi nagsabay. Hindi ko nahila, naipit. Hindi ko sa kanya nangyari. Hindi ko kasalanan. Kasalanan ako sa sakyan. Biktima lang ako. Kasi magkatawa. Ang bilis. Actually. Alam mo, ilang taon na daw, 8 years na sabi niya sa sasakyan. Meron pa rin siya na, kunyari itong bintana ko yung bubuksan niya. Pipindutin niya sa likod yung bubukas. Anong taon na yan? Hindi mo pa rin kung ano yung pipindutin. Nagpapakastig kami ka. Oo. Kausap ko. Nako. Ikaw mo, naglaro. Akala mo yung sa pan-house na yung pinutang mo kami yun. Buisit. O, anong relasyon nun sa boundary? Wala. Nagpapaka-action star kasi ako. Tingnan mo na, di ba? Kinasulat ko lang eh. Classic talaga yung naipit siya. Ay, nako. Usual nangyari sa gas station. Oo. Sir, magkano po? Ay, gagawin natin. Nakapagod kang Ako nalit. Ako naman natatawa. Di ba? Alam mo kaya siya ganyan kabata? Sa totoo lang. Yung boundaries na yan, sa akin yan nakukuha yan. Kasi, Alam ko kung kailan ako magpapatawa, kailan seryoso sa buhay. Siya kasi kung di, laging galit yan eh. Bibili lang kami sa McDo, pwede namang magpasaya ka na lang. Siya seryoso pa. hindi, bibili kami sa McDo, bibili namin. Ang template namin usually fries, kasi cheeseburger, yun ang kinakain ng anak namin. Tapos pag di ba yung last na window, sasabi niya, te may kutsara. Bakit? Tapos gulat yung ate, na wala naman siya ginagawa, magtatrabaho lang siya. Tapos minsan sasabi niya, di ba ang tawag doon Sunday? Sabi niya, te may ice cream. Ganon yung mga eksena niya sa buhay. Paano hindi init yung ulo ko? Boundaries yung pinag-uusapan natin. Wala na akong boundary. Wala na. Biyahin tayo ulit. Ang hirap naman itong ganitong usapan. Parang nagkamali ng piniling topic. 'Di ba? Sige, ganito na lang. Ano yung gusto nyong iset na boundary for you to make what you want happen this year? Kasi 'di ba yan, ito katulad nga ng sinasabi ni Kate, lahat tayo meron tayong mga hang-ups from family kasi basically sila yung nagpamana sa atin noon, 'di ba? And we can't blame them kasi like us, kami as parents, one thing I realized, kasi ako naman, hindi ako din lumaki ng maraming stuff. Like, kung ano lang yung necessary lang yung bibigay sa akin ng parents ko. And I'm thankful kasi, literal na ako, hanggat hindi si Ryan, hindi ko siya itatapon. Ganun yung ugali ko. It doesn't really matter sa akin kung, yan, kahit tsinelas. Hindi ako bibili ng bagong tsinelas. Kaya yung tsinelas ko, 2-3 lang. Hindi ako katulad nung iba na 10 sapatos. Oo, hindi ako ganun. Tapos na-realize ko, ngayong ako na yung magulang, yung mga magulang pala natin, they try to do their best. Yun naman. Kaya we can't really blame them for passing on their fears to us. Diba? So talagang, kumbaga generational siya and they're trying, unless na inabuso ka, diba? Siyempre, ibang usapan naman yan. Pero, Subukan ko yun before, yung magkaroon ng multiple na shoes, basketball. Di ba bumibili tayo sa mga warehouse na hindi ko na nakita na necessary siya after kong gawin. Kasi bumili lang ako ng isa, nakasale kasi siya. Tapos pumunta kami sa isang lugar, nakasale. Nabili ko rin yung time na yon. Nasa corporate kami, wala kaming disiplina sa pera. Pag meron ako nakikita na gano'n at meron pambili, iniisip ko, sasahod naman ako eh. So parang bibiling ko siya. Spur of the moment, di ba? Tapos, nung tumagal, like few years after that, para silang hindi ko na mapakinabangan. Kasi kumunat na, lumutong na, nasira na. Hindi ko na maximize eh. So parang, what more kung may 10 akong ganyan, tapos hindi ko naman nagagamit lahat. Lulutong lang siya. So yun yung mga hindi ko alam, siguro, collector's idea yung iba. May hindi, kasi sabi nila healing your inner child eh. Ako healing my inner teenager, kaya ang dami kong angst. Pero yun nga, sige, going back. What's one thing that you want to do
And maybe, like, what's one boundary you're going to give yourself this year to make it possible na for you to do what you really want? Like, di ba, Andre, ikaw sabi mo, gusto mo mag-gym. Si Kate gustong mag-ipon. Ikaw anong gusto mo? Mag-travel. Ano ang gusto mo? Oh, yun, mag-travel. Ako gusto ko talaga be healthier. Ikaw. Mag-iba ingat. Sige, Dre, ikaw, ano yung boundary na isa-set mo para sa sarili mo? Siguro ano naman ako sa time management. Siguro mas magsiset ako ng boundary sa time management para ma-maintain ko rin yung work-life balance. Kasi minsan, pag G, God mode talaga eh. Tuloy yun. Pag nasa momentum, lalo sa creative. Pag nasa momentum ka, gusto mong gumawa ng gumawa, pero pag tinamad ka, bahala ka na muna dun. Bukas yung deadline, ay, mamaya itong madaling araw. Joke. Pero ako, yung naset ko na, napansin ko nga sa akin, pag madaling araw ako gumigising ako mga 2, 3, doon ako magtatrabaho, mas productive. Kami wala akong naririnig na kahit. So, tutulog ako ng maaga, 8:00, mga 30. Hindi pala, mga 60 na yun. Pero 30-somethings. time management talaga. Para sa akin, ngayong taon, mas i-manage ko yung time. Nice. Ikaw ko. Ako siguro in relation dun sa goal ko na pag-iipon, saying no to impulsive purchases. Shopping tayo next week. Yan tayo. Hindi siya impulsive kasi planado siya. Sa bagay, okay. Ibig sabihin, magre-ready ka na ng budget para doon. Yung impulsive, yung pumunta ka sa mall, ay gusto ko nito. Pero kung masagot ko doon din, Kate. Hindi ko alam kung ano sasagot mo. Ano? Sasabihin mo, kumita ka na mas malaki. Oo. Sa akin, pumunta ka na mas malaki para Totoo yun. instead na dinideprive mo yung sarili mo sa maliliit, Mm-hmm. make sure na maluwag yung boundary mo ng yung margin mo na pwede mong gastusin. Kasi doon ka lang pwedeng mag-save. Pero pag diniprive mo siya, lalo ka magiging impulsive eh. Bagay. Lalo na sa ekonomiya ngayon. Yes. Pero kailangan mo din lagyan ng limit yung ano. Nangyari kasi sa akin yun. Mga tipong nag-target ako. Gusto ko ng 6 digit. Pagkatapos ng 6 digit, pataas ang pataas. Hanggang sa napalit. Sumasabay din yung expenses. Hindi, sa expenses, kaya ko siyang manageable. Hindi kasi ako materialistic. So, kahit nga sapatos, pag tumaas siya ng mga 4K, 5K, ayoko na. Ano lang ako, mga ano. Natapok mo din naman eh. Sa travel. Yun nga, related sa saying no sa mga, una sa mga nangungutang. Utang pa man din ako. Kasi sabi ko parang, alam mo na nung nag-freelance ako, akala yata nila ay mayaman ako. May mga patago sila. Ang dami nag-message. Tapos, saying no dun sa mga clients na maawain kasi ako, sobrang maawain. So, pag yung client ay lumapit sa akin, ganito, ganyan, kahit mababa yung rate, basta matulungan, push. Ayun. Yun, gusto ko siyang i-practice na Say no. Ganon. Ayun. Mga time vampires. Ikaw din, anong boundary? Parang wala akong naisip pa. Hindi pa ako ready. So, dami na sinabi mo. Kasi para sa akin kasi parang konti lang naman yung mga activities ko na gusto kong i-restrict. If meron akong gustong gawin this year is mas tutukan ko yung mga hindi ko nagawa. Parang, for example, magbilyar. So, mas magbibilyar. Mas magbibilyar ako ngayon kasi hindi ko siya masyadong nagagawa. Malaki kasi kitaan ngayon doon. Mabot ng milyon ng premyuhan. Sabi mo lang na huwag laging pera, di ba? Side bet lang yun. Hindi na yung main, di ba? May chance eh. Ikaw na. Isip eh. Siguro ang boundary ko, hindi ko siya papayagan mo. Boundary ko. Ayoko maging masaya siya nang wala ako. Hindi, sa akin, gusto ko siyang, siguro yung nabanggit ko kanina na I want to take control of my narrative. Kasi parang, there was once a time na, ang daming, lumaki ako ng body conscious. Kasi nung dalaga ako, malaki yung boobs ko, maliit yung chan ko, malaki puwet ko. So, meron nga dating nangaharas sa akin sa may masigla. Sino yun? Oo, ang tawag niya sa akin, Aramina. Sino? Ang weird, di ba? Hindi ko talaga, kasi nakaputi akong uniform, di ba, psych? So, nakaputi ako. Tapos, pag maglalakad, wala ka naman choice, maglalakad ka, di ba? Talagang every time, lalapitan niya ako, tapos, basta hinaheckle niya ako. Na, nagkwento nga ako sa kina Kuya Abel. Sabi, sino yan? Sino yan? Ayoko namang magbugbog sila. Hindi, yun, parang lagi akong sinasabihan. Meron pa nga dati na, ito na kwento ko to kay Densyo. Actually, siya yung nag-save sa akin. Kasi, may eksena ako na, galing ako sa school, sa NTC ako eh. May time na late ako uuwi kasi editor-in-chief nga ako. So, nagsusulat kami. Minsan, inaabot kami ng 10 o'clock sa school. So, wala nang LRT. So, nagkataon naman na yung kasabay ko, Pasig siya. Ako, sa Cubao ako bababa.
Kasi dun yung may, ng taytay. So, may sumabay sa akin na guy. Ang unang iniisip ko, sabi ko, baka saksakin ako nito pag sinupladahan ko. Di kinakausap ko lang. Sabi ko, sige, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, papunta na daw siya ng US, ganyan. Tapos, alam mo yung sa may farmers, di ba may madilim na part dun sa may Chowking, bago yung Mercury Drugs. Siguro parang two stores, Mercury Drugs, madilim. Nilak niya ako dun. Pinrap niya ako. Oo, nakatrap ako, tapos ako, gusto nito. Tapos kinakausap ko lang siya, hindi ako makahingi ng tulong kasi yung mga dumadaan, ang niya, baka sabihin niya, magjowa kami. Tapos wag makialam kasi away jowa. So sabi ko sa kanya, ano bang gusto mo? Kasi wala akong magagawang tulong sa'yo kahit ano. Sabi niya, ang dami niyang sinasabi. Tapos anong nangyari? Kasi break kami noon, magkaaway kami noon. Tumawag siya sa akin. Buti na lang. Oo, nung tumawag siya, medyo naka-step ako ng siguro mga 10 steps. So, ang hila ko nun. Hindi pa rin. Kasi busit ako sa'yo noon. Hindi, tumawag siya. Tapos, nandun pa rin yung lalaki. Ayaw akong bitawan. Sabi ko, pag hindi ako tinigilan nito, tatakbo na talaga ako dun sa guard sa may Mercury Drug. Kasi yun lang yung bukas. Thankfully naman, tumawag siya. Tapos, sabi ko, ay, tumatawag yung boyfriend ko. Sabi ko ganyan. Tapos, nakawala. Sabi ko, ano bang gusto mo? Sabi niya, gusto niya lang daw akong halikan. Oh my gosh. Ganda ko, di ba? Ang creepy niya talaga. Tapos, ayun, sabi ko, na ako, parang hindi ko na siya in-entertain. Tapos sabi ko, pag hindi pa rin talaga ako tinigilan nito, binilisan ko talaga yung lakad doon sa my guard. Tapos hindi na siya tumuloy. So sabi ko, I've had a lot of issues with my body kasi sinasabi sa akin dati, ang taba mo na kahit hindi naman ako mataba. Ang lakas kong kumain kahit hindi naman. So parang it was a way na nag-rebel ako, wala talaga akong pakialam sa katawan ko. So this time, sabi ko, I want to, nag-try ako ng ilang taon na nag-workout ako, and I love the feeling that I was in control kasi yung mental strength na kahit masakit na pero kailangan mo siyang ituloy kasi wala ka pang rep, or kailangan mo siyang ituloy kasi gusto mong bumaba yung weight, gusto mong ma-stabilize yung blood sugar and all of that. Gusto ko siyang i-take ngayon. Gusto ko siyang i-master ngayong taon kasi I feel like it's not only for me but also for my kids. Kasi pag nakikita ng mga bata na I'm taking care of myself, mas mas nag-e-effort. Lalo na si kuya kasi nandun na siya sa age na nagiging conscious na rin siya sa katawan niya. And na-appreciate ko kasi si tatay, may basketball court dito. So silang dalawang maglolo, pag morning niyayaya niya, mag-basketball sila. Tapos nag-workout na sila, ganyan. So parang I feel like it's my responsibility not to pass on the same trauma to my kids. Na parang, kaya siya mahirap. Like, sabi ko nga, sobrang hirap ng parenting. I feel like a failure almost all the time. Kasi, hindi nga usual yung childhood ni kuya. Hindi talaga siya usual. Ang hirap laging magpaliwanag. And I don't want to pass on yung mga negative things that I've learned and I've absorbed dun sa mga anak ko. Kaya, I don't know if you noticed, pero yung mga anak ko very confident na sobrang, minsan ako pa nga pumipigil sa kanila. But, yun, siguro parang this year, I want to reclaim myself, my body, and all. Hindi ko goal na tipong magbibikini ako pagkatapos. Hindi ganon. Wala akong goal na ganon. Actually, ito nga, sabi ko nga, alam mo, gusto ko magbudwa na photoshoot. Sabi ko sa kanya, sige, magbudwa tayo. Sabi niya, sino photographer? Gusto mo pa ba iba? Diba? Siyempre, ikaw na ko. Pero pangarap ko yun, sabi ko, dapat pag 40 ko. Hindi ka nahihiyak. Tino mo, diri sila yun. Diba? Kadiri. Pag nakasama mo si Jan, saka si MJ, and wag na nating sirain yung mga brain ng may buhay. Basta ganun. Nakasama ko yun sila, di ba, nung Tapos nandidiri ka din. Nang umaga. Kakagising lang mga usapan. Sabi ko, Din sila. hindi ko na kayo bagala. Wala na. Ayun. Pero yun. So, ako, I'm really hopeful na this 2026 will be different for all of us kasi napakahalaga ng awareness, diba? Since you guys mentioned na, okay, this is what came up during this conversation. Gusto ko din kayong i-challenge na, sige, let's do a 3-month challenge, yung first quarter, na let's make it a goal. Since nabanggit nyo, mag-set tayo ng meron tayong accountability din sa kanila. Hindi, mahirap. Ako yung ma-push. Yung mahirap. Sabi niya, parang si Coach H yung kinuha kong consultant, pero ba't parang titigilan ko na yata? Sige. So, let's set maybe a goal na parang after 3 months. So, ibig sabihin, after 3 months, dapat mag-guest ka ulit para may catch up tayo. Parang ayaw na niya. Oo, sige. Traffic ba naman? I promise, ngayon lang talaga siya December. Usually, kapag nasa yung March, March, basta any time of the year, naman siya. Like,
Pupunta kami ng kina John, pupunta kami mga 2.5 hours kaya. Sa ano pa yun? Oo. Kasi wala. kahit Taytay to Antipolo 3 hours eh. Oo. Ikaw lang. Mas active pa kanina. Oo. So, sorry na. Ayun, sige. Sige, balik tayo. Ano yung, ikaw ang una, magaling ka eh. Anong commitment mo? So, kailangan nakaschedule kung kailan ako magbibilyar. Kasi, Hindi ako natutuwa. sabi mo, challenge mo. Sabi ko, I accepted the challenge. Yun nga, seryoso nga ako. Magpapakahusay ako. Hindi mo i-address mo na yung... Tuhod ko? Wala dapat yung Alam mo tayo, tapos yung tuhod ko, meniscus to hodis. Then kasama sa healing kasi yun, nila ako nalakad sa bilyar. Napapractice siya. Ako maglakad. Nakapagod eh. Pero sa bilyaran, hindi ka naman. Hindi ka napapagod. Iba yun. Nag-iisip ka kasi. Alam mo yun? Pattern interrupt. Nagigits nila mga bata natin. Very good kids. Go, Dre. Bago ko sampilungin to. 3 months, so mga March yun, no? Mm-mm. Ano, siguro... Fuck na pagdating dito. 6 pack. Ang galing. Oo. Yung mutant ninja. Ano siguro, hindi, sa trabaho siguro, goal ko siguro within 3 months, hindi na ako masyado nagde-design. Okay. Yun lang. Siya iniba niya, ikaw yung pa rin. Eh, hindi ba niya eh? Consistency, bro. Hindi, ibig sabihin, parang hindi pa dedicated dun sa, baka day 1. Day 1 ulit, after 1 week. Kaya nag-change na lang Ay, Sunday kasi. After 3 months, day 1 ulit. Hindi, after 1 week, day 1 ulit. Kaya change ko na yung after 3 months. Sa trabaho, diverted na. Pattern interrupt yun. Hindi kayo dapat nagsasasama sa asawa ko. Ayan, Kate, ikaw. Related dun sa goal ni boss, ako na yung magde-design para sa kanya. Gusto ko yan. Sige, sige, maganda yan. Source of income ko, Oo. ipon na ako. Ang galing. Diba? Ayan. Ikaw nagbigay ka na ba? Hindi pa. Hindi rin. Pa. Pangit nung baguhin namin. Hindi ba nagbago lahat? Kasi di ba yung sinabi ko is yung hindi na say no to So, na lang sa Say yes na daw. after 3 months, dapat totally nabitawan ko na yung daily task. Yun, Okay. naipasa ko na sa aking team. Sige. Kasi may mga hinahawakan pa rin Kay- ako mga kay- thing. Kumukontra doon. Friendship na po sila ngayong gabi. Ikaw na lahat may hawak. Sige, magandang goal yan. Sige, sige. Planuhin natin yan. Yes. Next na natin. Oo. Ako naman in 3 months, gusto ko maging goal yung 90 yung blood sugar ko. Ang hirap. Sige. Okay. Ayan, panay matamis pa yung kinain natin. Napakadamanyo mo naman sa part na yun, di ba? Sabi natin, 3 months pa. Di ba? Bukas day 1 ulit. Okay, ito naman. Tanungin natin sila, guys. Kayo ba gusto nyo sumabay sa aming accountability Kimberlu? Sige, comment nyo sa baba kung ano yung mga goals nyo para pwede tayo mag-share ng mga tips kung paano sa katuparan yan. And with that, we say, cheers! Wow!